Senator Rapi Tulfo, ibubulgar na daw kung sino ang ahas na dapat nating katakutan. Panoorin natin ang video na ito. Dito sa Pilipinas, napakaraming ahas. Ngayon, sa inyong mga kapitbahay, hindi na mga marites ang dapat yung pag-ingatan, katakutan, kundi ang mga ahas. Mamaya sa aking privilege speech, abangan kung sino itong mga ahas na ito na aking bubulgar. So maliwanag naman ang sabi ni Senator Rapi Tulfo. Sino yung mga ahas na dapat nating katakutan na kanyang ibubulgar? Take note, sino? Tao. May connection kaya ito sa mga ahas ni Maharlika? Alamin natin. Distinguished colleague, Senator Rafi Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Simple lang po ang aking katanungan sa inyong lahat. Kayo ho ba ay naahas na? Sino kaya? Ano kaya ang pinagsasabi ni Senator Rapi Tulfo? Palingon ho kayong lahat, ano? Good question. I ask this question not figuratively but literally. Malamang po marami na sa atin dito ay wala pang karanasan sa ahas. Marami kasi tayo ay nasa syudad, kaya mga kwentong ahas ay nakala natin ay ang pampelikula lang. Pero sa nakararami nating mga kababayan, ito'y tunay na kinakatakutan, tunay na kumikitil ng buhay. If I may, Mr. President, let me shed light to what is happening to our people. Last month, I visited Isabela. There, I was able to talk to some of our farmers. Oh, literal na ahas. Pero bakit naman sinabi mo, Senator Rafi, doon sa TikTok mo, bago ka po mag-privilege speech, ay sabi mo po, sino ang mga ahas? Ibubulgar mo kung sino yung mga ahas. Tao po yun. Ano po yung clickbait? Sino? Literal na ahas? Pampahype lang talaga na. And one of them told me a very sad story. Isa sa mga kasama nila ay nakagat ng isang Philippine cobra sa talampakan nung siya'y naghahabol ng daga sa kanilang bukid. Agad-agad nila sinugod sa ospital ang magsasaka. Pero doon walang nagawa mga doktor, kundi paupuin na lang sa emergency room ang biktima. At dahil walang anti-venom sa naturang ospital, hinintay na lang nilang pumanaw ang kanilang kasamahan. Isang malakas na magsasaka sa isang iglap na bawian ng buhay. Nadala naman po siya sa ospital pero walang magawang ospital para sagipin ang buhay niya. Sabi nila sa akin, pangkaraniwan daw nangyari ito sa Isabela. Kahit nag-iingat naman sila at nagsusot ng bota, may mga pagkakataon talagang hindi mo inaasahan na ikaw ay matutuklaw. Nakakatakot lalo na kung may mga bata din na naglalaro sa paligid ng bukid at ng mga masusukal na lugar. Noong Pebrero naman, isang 3 taong gulang na bata ang namatay sa Katarman, Northern Samar dahil sa nakagat siya ng isang cobra sa kanilang banyo. Dahil sa takot ng mga tao sa lugar, ang asa ay pinatay. Sa Toledo City, Cebu, 2 king cobra din ang pinatay ng mga residente sa takot din nila na matuklaw sila at ang kanilang mga pamilya. Actually, isa sa aking mga staff na taga Magdalena, Laguna, ay nakita din ng king cobra at Philippine cobra sa kanilang lugar. Pero dahil nga bawal patayin ng mga ito, ayon sa DNR, kumuha sila ng cobra expert para ma-extract ang mga nasabing ahas at hindi makasakit. Talamak po talaga ang insidente ng kagat ng ahas. In a study of the National Center for Biotechnology or Technology Information on Health and Economic Impact of snake bites in ASEAN countries published in 2022, there are about 13,377 snake bite victims per year in the Philippines, with 550 resulting in death. Sandali lang, stop muna tayo dyan. 2022, yung data nyo, Senator Rapi Tulfo. Ganyan ba yung mga researcher ninyo? 2022 lang at ASEAN pa? Samantalang ito nakita ko, February 2024, na report mula sa PSA. Basahin ko ha, sabi mo dito 550. Basahin natin. The Philippine Statistic Authority states that there are about 300 documented deaths annually from snake bites. 300 po. According sa ating PSA. Local survey na po ito. Local data na po ito. Senator Rapi Tulfo. Tuloy natin. The figure does not include those undocumented and improperly documented ones. Dr. Tiglaw laments, snake bite incidents alone may reach to thousands if the data are gathered throughout the Philippines. It's just the tip of the iceberg. So, ang sabi dito ni Dr. Tiglaw ay maliit lang yung 300 na sinabi kasi yun lang po yung recorded. Pero i-exaggerate na natin, mga kababayan. Exaggerate na natin. Sabihin na natin times 10 na to.
3,000. 3,000 na mga snake bites death annually. Do you think na this is national interest for now? Hindi ba kaya mas magandang pagtuunan natin ng pansin ang mga problema ng ating mga pobre at mahihirap na mga kababayan? Hindi ba kaya yung problema na pangsikmura, problema sa trabaho, problema sa kuryente, hindi ba? Problema sa lamok. Siguro naman mas malawak pa yung problema natin sa dengue kaysa sa dito. Well, this is a very serious matter kung tutuusin. Pero hindi pa pwede kayang yung budget o lagyan ng budget, isingit sa DOH na magkaroon ng information dissemination. Ano ba ang mga dapat nating gawin para maiwasan ang mga snake bites? Ano ba ang dapat gawin kapag nakagat ka ng ahas? Kasi ang nakikita ko dito, mga kababayan, ang sinasabi ni Senator Raffy Tulfo ay yung accessibility ng anti-venom. Viable kaya yung sinasabi ni Senator Raffy na, eto yung pagkakaintindi ko lang ha, na gusto niyang maging available at ready available sa mga tao yung anti-venom. Well, kung titignan natin at susumahin natin yung gusto ni Senator Raffy Tulfo dito, 'di ba? Mailapit agaran na nandyan yung anti-venom at merong tao na alam kung paano mag-administer ng anti-venom na yan. We have over 42,000 barangays. Let's say, ibabudgetan natin yan. Sabihin na natin, siyempre, expert yung ilalagay natin bawat barangay. Di ba nga, para mas malapit? Kasi sabi ni Senator Raffy Tulfo dito, 30 minutes lang daw. Maaaring mamamatay ka na. So, kung itatakbo mo pa sa hospital, dead ball na. So, ang kailangan dito ay agaran, nandyan sa barangay. Yun yung the best kasi yun yung pinakamalapit na pwedeng takbuhan nung nakagatan ng ahas. So, 42,000 barangays. Sabihin na natin, pasahuran natin yung isang expert na ipupunta natin dyan, na ipupwesto natin dyan, 20,000 a month. Sa isang buwan, how much? Nasa roughly around 800 million per month ang isasahod mo sa isang tao per barangay na may alam mag-administer ng anti-venom. Sa isang taon, magkano yun? That's roughly around 10-11 billion pesos. I don't know. I cannot say that this is viable. Hindi ba kaya ang pwede nating pagtuunan ng pansin ay yung milyon-milyon nating mga kababayang gutom? Tignan nyo to. Dito sa Pilipinas, Meron akong nakita dito na statistics. Asa na ba yun? At sabi dito ay in terms of self-rated hunger, the survey found that around 11% or an estimated 2.9 million Filipino families experienced involuntary hunger in the last 3 months. So 2023 to na survey ha. Sabihin natin 3 million families. I-multiply natin sa average na 4 per pamilya. 12 million Filipinos ang gutom na gutom. So yung gustong mangyari ni Senator Raffy Tulfo dito na ilapit yung accessibility ng anti-venom, I think kung gagastos tayo
ng 11 bilyon para lang matugunan itong gustong mangyari ni Senator Rapi Tulfo? Hindi kaya mas magandang ituon na lang muna natin sa pinaka-immediate na problema ng ating bansa? Pagkain, trabaho, murang kuryente, murang tubig. Hindi ba't mas maganda? Kaya ito, mga murang gamot, pwede rin. Pag-isipan natin yan, mga kababayan. Bakit ganito si Senator Rapi Tulfo? Kamakailan, naging katatawanan na naman siya. Friendship bill na pupunduhan mo ng 15 million a year. Ang dami-daming nagugutom na Pilipino. Ang dami-daming naghihirap sa ating bansa. Tapos ito yung mga ganitong bill, mga ganitong batas, mga ganitong issue ang gusto mong pag-usapan. Gising Pilipinas. Ito, sinasabi nilang gusto maging presidente? I don't think so. Yun lang. Bye-bye.